Wala, Oo. panoorin mo kung ano kasi pinapanood mo eh. Ano? Sila, pinapanood ko? ano? Kaya parang wala, pakilala mo na yung bisita natin. Yes, sa ngayong linya gabi. na po ang hepe ng QCPD Station 14, si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Fabros. Ito po yung may kaugnayan sa security guard na nagpanggap na police sa isang KTV bar sa Quezon City. Sir, welcome po sa Presinto 594, LA po at Olan. Welcome po. Magandang gabi po. Kung nakikinig, magandang gabi po sa lahat ng ating kababayan. Sir, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag, sir. Ito nga, sir, bigyan nyo kami konting impormasyon regarding po dito sa security guard na nagpanggap na police. Ano po bang dahilan kung bakit siya ginawa niya yun, sir? Ang nangyari po kasi is mga ang 3:50 po ng madaling araw, July 10 po, Opo. doon po sa may harapan ng NIT KTV bar. Located po ito sa St. Vincent sa Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit. Opo. So, nagkataon po na yung witness po natin doon, which is empleyado ng naturang bar, is tumawag po sa aming station. Mhm. So tumawag siya dahil po meron pong nirereklamo na isang tao na allegedly intoxicated, Mhm. nagkukos po ng disturbance doon sa kanilang kantin. So nagpapakilala daw po siya na pulis. Okay. So acting po doon sa complainant natin, nagpa-dispatch po tayo ng tao doon para po i-verify. So pagdating po ng mga tao natin doon sa area, so na-identify namin kagad yung witness, ay yung suspect po natin, and then in-approach po natin, nagpakilala po tayong pulis. Yun po, hinahanapan namin siya ng ID dahil nga po, di po ba nung una nagpakilala po siyang pulis. Opo. So, failed po siyang magpakita ng police ID niya. So, dahil po nag-fail siya na magpakita ng police ID niya, ang pinakita niya po is yung security ID card niya. Opo. So, doon po natin napagkataan na hindi po pala siya police, siya po pala ay isang security guard na naka-off duty na nagiinom, wala namang masamang uminom, kaya lang nag-cause po kasi ng disturbance, sir. Ayun. Sir, isa sa mga dahilan ba, sir, gusto niya makalibre doon sa ininom niya o ano ba? Anong dahilan? Bakit nagpanggap ang polis, sir? Kasi po, ito pong kaso na to is actually is under investigation pa po. Ngayon po, may mga anggulo po na ganyan. Kasi usually po, di ba, kapag may mga tao na nagpapakilalang pulis, ginagamit nila yung pangalan ng pulis in vain, meaning to say baka may intention yung mga sinabi niyo po, pero it is until still investigation pa po, sir. Oo nga, nakakasira sa pangalan ng pulis yung ganyan, sir, di ba? Pero pagka ganyan ba, sir, libre ba talaga ang pulis kapag ganun dyan? Di ba, sir, dapat kanya, di naman sa KTV, kunyari, sa ibang mga restaurant, di ba, sir, nagbabayad naman kayo? Sa totoo lang po, sir, hindi po namin ginagawa yun. Yun nga, ang PNP po, mga professional po kami. Bago po kami makapagpasok sa PNP, mga graduate po kami at saka edukado. Alam po namin, sir, na yung mga ganung bagay, sir, is dapat po nagbabayad. Hindi po kami, sir, nagpapalibre po. Ito yung mga sinasabi na ginagamit yung mga pulis para makalibre. Na Pero hindi nila alam. Unless kasi, sir, kunyari, may isang, depende, ito sa perspektibo ng isang negosyante. Halimbawa naman, kakilala mo yung pulis na to at kaibigan mo at may naitulong, nagkaroon ka ng problema. Ay, sir, okay na to. Ako na muna ngayon. Minsan may mga ganun naman eh. Pero yung uunahan mo yung isang establishmento na pulis ako. Ibang usapan siguro yon, 'di ba, sir? Apo, naniniwala po ko sa inyo, pero even though kahit po kaibigan namin yung may-ari ng establishment, alam po namin na negosyo yan. Nagbabayad pa rin po kung sa restaurant, sir. Alam namin, sir, sensitive yung mga pulis na gano'n, no? Ay, yung gano'n na, lalo na pag alam ng mga establishmento na pulis sila, talaga nagbabayad talaga yan. Hindi yan nagpapalibre, lalo na yung mga maliliit na mga kantin, yung maliliit na mga restaurant na ganyan. Talagang nagbabayad talaga yung mga yan. Pero bakit di na lang siya nagpakilala, security guard ako? Hindi ba siya makakalibre kung security guard yung pagpapakita? Isuot niya yung parang Pershing cap niya at saka yung mag-uniforme siya habang nagiinom. Siguro po, sir, dala na rin ng kalasingan. Bali, kapag dating po tao, nanghihiram po ng lakas ng loob. So, yun po siguro yung nangyari. Kaya po dapat, pag-iinom po tayo, dapat po kontrola at alam pa rin po natin yung ginagawa natin, sir. Tama yan, sir. Bundo sa mga pulis natin, sir, alam naman namin talaga mga sinasabi niyo kanina, mga tama, ang mga professional talaga nagbabayad talaga yung mga yan. Sensitive yan. Pagdating sa mga ganyan, ayaw nila mapupulaan sila ng ganyan . Diba? Kaya nga,
nakakainis na nakakatawa yung nangyari doon sa security guard kasi baka akala niya gumagana pa rin yung ganong klase ng pambuburaot sa mga establishmento, lalo pat gagamitin mo pa yung pagiging ang PNP o pagiging pulis mo, hindi naman epekto. Tapos nang gulo ka pa. Sir, kumusta na ngayon yung suspect? Asa na at may kaso na ba yan o ano ba? Sir, for info, na-inquest na po siya kaganina, sir. So, ang ikakaso po natin sa kanya, particularly, sir, yung violation po ng Article 177 ng RTC. Ito po yung usurpation of authority or official function. Okay. So, yun po, nagpapati siyang pulis, hindi naman po siya pulis. And then, violation of RA 10591. Kasi po, nakumpiskahan po natin siya ng mga pieces ng ammunition ng 45, 38 at saka ng caliber 40. Nako. At saka may po siya na nakuha po. Ang daming bala, sir. Ang daming bala niyang nakuha sa kanya. Bakit anong ginagawa sa kanya? Bali, sir, syempre po, sir, tumawag po yung complainant, di po ba, sir? So, nanggugulo sa may kantin, sa may KTV. So, ibig sabihin, mayroon na po kaming dahilan para sitahin siya at tanungin siya kung ano po yung ginagawa niya doon. Hiningi namin siya ng identification card. Yun nga po, wala siyang naipakitang ID ng PNP, bagkos ang pinakita niya po ay ID ng security guard. And then, meron po siyang belt bag. Siyempre, nung na-search na po, nakita po natin doon yung mga sinasabi ko po na piraso ng mga kalibre 38 na bala, tsaka ng kalibre 45, at saka kalibre 45 na mga bala sa belt bag niya. Pero wala naman po nakitang baril. Bala lang po talaga yung laman. Alam mo, sir, nakikitaan ko dito batay sa mga ebidensya at mga nabanggit nyo, mukhang gusto makalibre. Kasi sa halip na pera, pitaka at na-recover nyo, puro bala. Siguro, walang pera. So, pakainin kita ng bala. Marami ako rito. Kaya pagkakamali nito, kung mag-happy-happy ka, happy hour ka, siguro doon mo may kargado ka ng pera, hindi bala. Kasi tulad nito, gagamit... Kakain po tayo sa mga establishmento, dapat po may pambayad po tayo. Yes. Yun po yung una, sir. Kumbaga, magdala ka ng pera, wag bala. Saka hindi naman necessity ang alak eh. Pero kung pagkain niya, gutom na gutom ka, baka pwede ka pang pagbigyan na hindi pa ako nakakasahod eh. Pero alak, baka mamaya meron ka pang kinuha doon na alak na may tissue sa bunganga. Baka nag-table ka pa doon, hindi pa binigyan ng tip. Mas mahal pa yon. Kumbaga, pero ito sir, para lang sa kaalaman ng publiko, gaano ba kabigat ang usurpation of authority o yung paggasangkalan, paggamit ng pangalan ng PNP sa ganito? Gaano kabigat na reklamo o kaso, asunto yan? Sir, mabigat din po ito kasi po unang-una, ginamit niyo po yung PNP para lang po dun sa activity na ginagawa nyo, which is rampant na po yan eh. Kumbaga, dahil sa mga ganyang insidente, nadadamay po yung buong imahe ng PNP na supposed to be, hindi naman sana. Kasi pag na-report na ganyan, na pagkakamalang kagad na pulis, so napagbibintangan kagad ng pulis. So maganda po talaga, pakita namin sa mga kababayan natin, kapag may mga ganyan po na nagpapakilala na pulis, tumawag po kagad kayo sa pinakamalapit na station para po magpadala ng pulis at para po ma-verify natin yung personalidad ng mga yan dahil po kawawa naman po yung imahe naming mga pulis kung ganyan po yung mga tao na gumagawa ng mga issue. Salamat po. Pero ito sir, paano ko yung gagawin ng security guard na to? Bumalik ulit to sa KTV bar. Tapos ang sinabi, ma'am sir, pinapunta po ako ni Colonel Fabros dito. Oh, bakit na naman? Pinagsosorry po ako sa inyo. Tapos ito na po yung bayan. Ano mangyari yun, sir? No? Yung pagsusuri naman po is kung bukal po sa loob niya yon. Basta po sa side po ng law enforcement, ipapile po namin yung kaso na marapat pong i-file dahil po dun sa nagawa niya po, sir. Feeling ko naman, sir, gusto niya mag-sorry. Late na nga lang. Hindi. Nang nahimasmasan. Ayan. Sir, congratulations po. Thank you, sir. Salamat po sa pagkakataon sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Sa ulitin, sir. Opo, sir. Salamat po, sir, sa pagkakataon. Pwede po ba magpaalala? Yes, sir. Okay, sige, sir. Opo, kailangan po namin yan. Mga kababayan natin dito sa nasasakupan ng Holy Spirit Police Station 14, Quezon City at sa buong Pilipinas na rin po siguro. Pag iinom po tayo ng alak, mas maganda po sana. Dapat yung minimal lang po para po hindi po tayo umabot dun sa pagwawala or pag-iiskandalo para po hindi rin po tayo mapadama. So, salamat po sa lahat na nakikinig. Salamat po sa inyong dalawa, sir. Sir, dagdagan ko yan. Sinabi nyo, pag-iinom din, magdala kayo ng pera. Opo. Dapat po talaga, opo. Thank you, sir. Thank you. Sa ulitin, sir. Yes, sir. Magandang gabi po, sir. Opo, sir.